おじいさんは鬼伯爵なんかじゃない。Miss Annie! Miss Annie! Miss Annie! Miss Annie, tibayan yung loob nyo. Kaya nyo yan. Ano ba naman lang natin ito? Ang taas-taas. Tita, pagaling na kayo. Colin, sunduin mo si Dr. Rex. Oh! Teka. O, sige. Kukunin ko lang ang aking mga gamit. Bisa na ninyo, Dr. Rex! Teka. Ay, saan ka pupunta? Sa kuya ko! Ha? Sino kuya? fb.com/olamat.Nathambihira. Jane! Opo rin. Sadie! Kailangan mo sabihin kay kuya na may sakit si Tita Annie! Ano ka mo? Mommy! Doktor, si Lucille po ang tignan ninyo. May sakit din siya. Maayos naman ang pakiramdam ko. Huwag nang kung ano-ano sinasabi mo, Miss Annie. Mataas pa ang lagnat. Nakikiusap ako. Mas mataas ang lagnat ni Lucille. Nag-aalala ako baka kung ano mangyari sa kanya. Miss Annie! Sige. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Lucille. Pero kailangang bigyan mo na kita ng gamot. Eto, bigyan niyo siya nito 1 kutsara 3 beses isang araw. Opo. Wag ho. Kay Lucille niyo ibigay ang gamot. Wala naman akong sakit. Miss Annie, ako ang doktor. Makinig kayo sa akin. Huwag kayong masyadong mag-alala tungkol kay Lucille. Ako ang bahala sa kanya. Salamat ho, doktor. Ano? May sakit ang ina ni Sadie? Oho, agad nang sumakay sa kanyang kabayo si Master Sadie at pumunta na roon. Lord Cedric! Kati, kumusta mami ko? Kaiinom lang niya ng gamot. Tulog na siya. May lagnat pa si Miss Annie. Mami! Ang kuya ko! Mrs. Melon, ipagpatawad ninyo. Nagkulang ako. Bakit ba siya nagkasakit? Paano ho? Araw-araw siya nagpupunta sa Count's Court. Kaya umulan, kaya malakas ang ihip ng hangin, hindi siya nagpapahinga. Palagay ko, napagod siya masyado, kaya siya nagkasakit. Ako na lang gawa. Mami? Akong bahala sa'yo, Mami. Tita Annie, pagaling na po kayo! Colin, huwag ka mag-alala. Huwag ka umiyak. Jane. Oo.
Dr. Rex. Kumusta na ang kalagayan ni Miss Annie? Wala akong pagbabago, Doktor. Ah, hmm. Lucille, maawa kayo kay Lucille. Tulungan niyo siya. Mami, nandito na ako si Sedi. Naririnig mo ba ako, Mami? Master Cedric, huwag kayong masyadong mag-alala. Gagaling din ang iyong mama. Miss Annie, huwag niyo masyadong intindihin si Lucille. Magpahinga ho kayo. Kahit na siya mismo ang may sakit, ang kapakanan pa rin ng iba ang iniisip niya. Doktor, kumusta ho ang lagay niya? Masyado niyang pinagod ang kanyang sarili. Kaya mahinang-mahina pa siya. Kung hindi siya magkakaroon ng hepatitis, Hepatitis? hindi siya malalagay sa panganib. Walang dapat ipag-alala kung bumaba ang kanyang lagnat. Oo, Doktor. Mabuti nang meron din akong masabi sa konde. Master Cedric, aalis na tayo at baka naghihintay na ang konde sa inyo. Ako na ang bahalang magbantay kay Master Cedric. Salamat, Jane. Anong karapatan ninyong iwan si Sedi doon? Patawarin po ninyo ko, mahal na konde. Hindi ko po maatim na ilayo si Master Cedric sa kanyang ina. Kahit man lang hanggang bumuti ang kalagayan ni Mrs. Errol. Nakikiusap po ako, mahal na konde. Sedi, ako na lang ang gagawa ng ginagawa mo. Magpahinga ka na naman. Kaya ko ito, Jane. Huwag ka masyadong magpagod, Sedi. Baka ikaw naman ang magkasakit. May sakit si Mami, kaya dapat hindi ako magkasakit.
Sedi, nandito ka buong magdamag, hindi ba? Mami, ano nang pakiramdam mo ngayon? Mabuti-buti na anak. Buti na lang. Buti na lang. Mami. Mami. Normal na ang iyong pulso. Bumaba na rin ang iyong lagnat. Miss Annie, wala kayong dapat ipag-alala. Yay! Basta't magpahinga kayo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Maraming salamat po, Doktor. Salamat sa Diyos at magaling ka na. Salamat talaga sa Diyos. Oo. Kuya, tuwang-tuwa ako. Pero Colleen, nang una mo sabihin sa akin ang nangyari, natakot ako. Natakot din naman ako eh. Oo, saka iyakin ka pa. Bakit? Ikaw ba hindi iyakin? Ako, hindi ata. Uy, iyakin ka eh. Hindi sabi eh. Iyakin ka! Hindi sabi eh. Iyakin ka! Hindi. Oh, tignan niyo nga si Laila. Gusto niya tumigil na kayo. HD info by Carlola 16. Kumusta ka na, Lucille? Mabuti-buti na ho ako ngayon. Salamat kay Miss Annie dahil siya nagpapunta rito kay Dr. Rex. Kumusta na ho ngayon si Miss Annie? Huwag kayong mag-alala. Konting pahinga na lang at lalakas na siya. Pagaling na siya. Ay, naku po. Salamat na lang sa Diyos. At kung sakaling may mangyari din kay Miss Annie, lalahingan din niya kami ng tulong. Siya, Lucille. Alang-alang kay Annie, magpagaling ka kaagad. Opo, Father Mordant. Mas maigi na po ang lagay ni Mrs. Errol ngayon. At mas masaya na ho si Master Cedric, mahal na konde. Ganun ba? May awa ho ang Diyos. Magaling na si Miss Annie. Oh. Naayos na kaya ang bubungan ni na Hartel? Ewan ko. Ano, hindi pa nagpupunta dito si Mr. Newick? Hindi niya pinapansin ang pakiusap namin eh. Pero ang alam ko, sinabihan na siya ni Lolo na ayusin ito matagal na. Ay, Juan! Talaga mo walang pakialam sa amin ng mahal na Cody. Yun ang sabi sa amin ng mga magulang namin. Hindi daw interesado talaga sa amin ng mahal na Konde. Tama. Hindi totoo yan. Interesado siya sa inyo. Eh, ba't sira pa rin ang mga bubong? Saka sira pa rin ang mga kalsada. Eh kasi... Hoy, ano ba kayo? Gusto mo ng gulo? Ano ba? Huwag naman ganyan. Oo nga, wag ganyan. Eh, kayo nga dyan. Ha? Magsasabihin ako, total. Lahat naman alam ito eh. Yung Konde, walang kasing salbahe yun. Tama, pupun na salbahe. Napakasalbahe. Ha? Hoy, tama na, tigilan niyo yan. Huwag niyo sabihin yan. Bakit? Ano naman lahat yun ah? Tama. Bakit? Masama bang magsabi ng totoo? Huwag ka nang babalik dito. Hindi ka ba ba kontento sa palasyo mo? Ba't sila ganun? Pasensya ka na, Sedi ha. Kasi ang totoo, mababait naman yung mga batang yun eh. Totoo ba yun? Totoo ba yung lahat ng pinagsasabi nila sa lolo ko? Sedi, mabuti pa. Huwag ka na nga bumalik dito. Ha? Hartel? Talaga? Nangyari yun? Ang bastos po nila.
Sabi nila, salbahe daw ang lolo ko. Sila nga ang mga salbahe eh. Hindi naman siguro salbahe ang mga batang yon. Dala lang siguro ng kahirapan nila, kaya sila nagkaganon. Ganito kasi, halimbawa, kapag umuulan, di ba tumutulo ang kanilang bubungan? Oo, gaya ng kinangartel. Tumutulo sa loob. Kaya nga ako sabi ko sa lolo, ipaayos na niyan lahat yung mga bahay na tumutulo. Ha? Sinabi mo yon? Oo, sabi ni Mr. Newick, yung katiwala, aayusin daw niya agad eh. Bakit to? Hindi ko ba dapat sinabi yun? Hindi anak, tama lang na sabihin mo sa lolo mo. Totoo po. Pero hindi naman komo maayos ang bubong ni na Harten, mawawala ng problema dun sa lugar nila. Po? Bakit, Mami? Sana lahat ng mga bubungan doon maayos din para matuwa sila. At kung hihilingin mo yon sa iyong lolo, may pag-asang umasenso sila doon. Kapag nangyari yon, matutuwa ako ng gusto at ganun din ang lahat ng mga tao ron. Hindi niyo siguro ako naiintindihan ano, pero balang araw, maiintindihan din ninyo ako. Sedi, pag nangyari yon, matutuwa ang lahat ng tao sa Count's Court. At matutuwa silang lahat sa iyong lolo kapag ginawa niyang bagay na yon. At hindi na nila sasabihin salbayang yung lolo. Tatawagin ko na ho ba siya? Mahal na konde. Lolo, Bakit? kilala ba talaga ni Mr. Newick ang lahat ng tao sa Count's Court? Siyempre, bahagi ng trabaho niya bilang katiwala. Talaga ho? Eh bakit ganon? Bakit? Anong problema, Sedi? Eh di ba sinabi niya sa kanya ayusin ang bubungan ni na Hartel? Bakit hindi niya ginawa yun? Ganun ba? Galing ako dun eh. Hindi pa naman ayos ang bubungan ni na Hartel. Ano? Baka ho, marami siyang masyadong ginagawa. Saka baka nalimutan lang niyang sabihin sa inyo kasi nga abala siya. Kaya lang, Lolo, kung hindi magagawa ni Mr. Newick, eh sinong gagawa? Eh kung kayo kaya, Lolo, kayong gumawa ng mga bubungan. Alam ko po kasi, kahit na gaano kayo kaabala, aasikasuhin niyo yun eh. Alam niyo, kapag umuulan, nandun kina Hartel, lahat ng bahay, may tulo. Parang magigiba na sila. Saka, butas-butas po ang kalsada doon, Lolo. Kung di mga ayos agad, di kawawa naman sila. Di po ba, Lolo? Mahal na konde. Ang gusto mo bang gawin ko ay ipaayos ko ang lugar na yon, Sedi? Opo, Sa palagay mo ba'y gagawin ko yon, Sedi? opo. Kasi mabait kayong lolo ko eh. Sedi, Po? oras na para mga bayo ka, hindi ba? Ay, oo nga pala, Lolo. Diyan na po muna kayo. Mahal na konde. Yan, ganyan o, Master Cedric. Oo,